Grabe talaga ang insertion dun sa budget ng 2025, ano? Billions. Grabe. Parang 1 billion naging 18 billion. Yung 2 billion naging 19 billion. Grabe. Pero in fairness sa congressman, hindi natin alam kung siya talaga nagpa-insert nito. Pero sa tingin ko hindi. Ang dapat nag-ano rito, yung talagang gumagawa dun sa insertion. Di ba? Panoorin nyo, grabe talaga, ang laki. Ang laki, grabe. Sobrang laki. So, we're gonna show the viewers a graphic right now of the amendments made to the 2025 budget. I want you to explain this. Okay. So let's show this right now. So to the audience, what you're seeing right now, first is the 2025 NEP. That's the first line. Hindi, ganito, Karen. Ipaliwanag mo. Pinili ko, kasi di ba, there are 200 plus districts, di ba? So hinanap ko kung sino yung distrito na may pinakamalaking budget for 2025. So, balik natin. Ibalik natin yun. Okay? Alright. Yung GAA, yan na yung na-approve sa General Appropriations Act. Oo. So, ibig sabihin, yung NEP niya, 2025 NEP, ang proposed ng DPWH is 2.530 billion. Pero nung lumabas yung GAA, naging 20 billion 999 ang isang 20 billion 999 million ang isang distrito. Nadagdagan siya ng 18 billion 469 million. Isang distrito Isang lang yan? distrito. Tapos yung isang distrito, ito second place, ang NEP niya is galing to sa DPWH, in-extract ko lang yan, hindi ko inimbento yan. Binigay sa akin ng DPWH ito dahil nung pinag-aaralan namin yung mga pinag-aaralan namin nung Marso pa lang, kung ano ba talaga yung nangyaring kalokohan doon sa budget. Isang distrito, 1 billion 508 million 583. Ang GAA niya, 20 billion 795 million 429. Nadagdagan siya ng 19 billion. Oo. Do you remember anong mga distrito? Alam ko, pero ayoko i-disclose. Pero kasi ang sinasabi ko, to be fair to the district congressmen, pwedeng nangyari yan nang hindi nila alam. Hindi, kasi, di ba, lumabas na lang yan eh. Pero hindi pwedeng nangyari yan nang hindi alam noong chairman ng Committee on Appropriations. Yun ang pwede balik natin ito mas kung bakit yung small committee. So balik tayo, ang total additional is 18 billion 469, diba? That's one district sa viewers natin. Pero ang na-discuss sa BICAM, ang nasa BICAM is 5 billion 272 million na naka-FLR. Ibig sabihin, hindi release ni Presidente. So you have to give him credit, di ba? Hindi niya ni-release yung 5.2 billion. Yung nag-additional 19 billion, 13. And yung 13, ang tanong ko, kung ang BICAM is 5.2 billion, ibig sabihin ba sa small committee ba? Ayaw nila ilabas, di ba? Paano na? Kasi doon sa BICAM records, 5.2 billion lang. So, saan nanggaling yung 13? Sa small committee ba? Okay, question yan. Yung isa naman, ang additional 19 billion 286 million 846, ang total BICAM is 4 billion 970 179. Hindi rin release ni Presidente yan. So, I'm saying, alam ko, nagalit siya kasi hindi nga niya pinapa-release yung mga yan. Ilan magkano ang hindi na-release ng Presidente? Up to July 29, mga 84 billion. Okay, 84 billion. Yeah. So the President didn't release the funds because he is doubtful, suspicious? Hindi, pag-aralan mabuti. Tsaka doubtful. Kasi ang nakakapagtaka doon, yung iba, congressman ka, di ba? Hihingi ka ng project, dadalhin mo sa distrito mo. Yung iba, hiningi na isang congressman, dinala niya sa ibang distrito. So how do you explain that? How is that possible? Hindi, kasi yung iba, sila proponent, pero hindi nila dadalhin dun sa distrito. So nakakapagtaka, bakit hindi mo dadalhin sa distrito? Di ba kung I work hard para madala ko sa distrito ko, para makinabang yung residente ko, tapos may mga ganon. So yung karamihan na naka-hold doon is yung iba yung proponent, at iba yung district na pinuntahan. Now, kaigit na.